So, una po is punta po tayo ng inyong Chrome or ang inyong Google. So, dito po is i-click lang po natin o i-type natin yung apply for a Canadian citizenship online. So, online kasi online po yung ginamit namin ni Katoto. So, isi-share ko po sa inyo itong aming experience. So, una po ay i-click natin tong apply for a Canadian citizenship. So, basahin nyo po itong mga nandito. So, kung ikaw po ay 18 years old above, permanent residence, so, pwede po kayo yung gumawa. So, kung kasama nyo po ang minor na permanent residence na siya, under 18 years old, tapos meron din po kayong minor na residence na 18 years old na hindi Canadian citizenship yung parents, dito po sa kabila is yung Canadian citizen yung inyong parents. So, dito po aware po kayo dito. Basahin nyo pong mabuti at tignan nyo po kung ano po yung apply po sa inyong case. So, meron pong option sa pag-apply po ng inyong Canadian citizenship, which is yun po yung paper at yun din po ay yung online. So, which yung online po yung isoshow ko sa inyo kasi yun po yung experience po namin ni Katoto. At ito po, dito sa physical presence calculation, make sure po na panoorin nyo po yung aming video para meron kayong guideline kung hindi nyo pa po alam kung paano yung kakalculate ng inyong physical presence. So, kung meron na po kayong email na nagawa, magsa-sign in na lang kayo. Pero kung wala pa, create an account. So, ipapakita ko po sa inyo yung create an account. So, dito po, basahin nyo lang po siya para sigurado kayo sa mga information niya. And then, mag-a-agree lang kayo. Then, continue to create account. So, mag-create lang kayo dyan. Then, create account. So, dahil po meron na akong email address, so magsa-sign in na lang po ako. Tapos po dito po is create application. Create an application. So, i-click lang po natin ito. And then, ito po yung binabanggit ko kanina na i-make sure po ninyo kung ano po yung applicable po para sa inyo. Kung meron po kayong kasamang anak. So, dito po, dahil po adult ako kasi matanda na akit, so 18 years old above, at permanent residence po ako. So, tapos dito po ilalagay ko po is yung, for example, ako po gagawa na lang po ako ng dummy name. Para hindi po tayo magka-problema. So, yung date of birth po is 1987. Tapos, January, para hindi na ako mahirapan mamaya. Madali ko lang matandaan. So, create an application. Click lang po natin yan. So, dito po kung mapapansin nyo, meron pong co-applicant applying with you. So, ibig po sabihin ay pwede pong group. Pwedeng individual lang, ikaw lang, at pwede din group sa isang application. Which is yun po yung ginawa namin ni Katoto. Ang gagawin lang po is i-invite an adult co-applicants. So, pag in-invite nyo po yan, pag kinilik nyo po yung invitation na yan, ilalagay nyo po dito yung kanyang email address. Tapos, dito po is yung selection, kung ano po yung relationship nyo sa kanya, and then, yung answer. So, masyado pong marami yung proseso niyan. Pero same lang din po ng gagawin natin. I-shortcut na lang po natin para hindi na siya masyadong mahaba. So, send invitation lang kapag nailagay nyo na itong mga required na kailangan yung fill upan. So, pero dahil nga sabi ko kanina, masyadong matagal kung magsisend pa tayo tapos babalikan ulit natin. So, dito po muna tayo sa isa. Same lang din po yung gagawin nyo dito at doon sa ka-group ninyo or yung asawa nyo or sa anak ninyo. So, i-start ko na po siya. So, kailangan lang po nating sagutin lahat ng mga may asterisk na ganyan kasi required po yan. At uunahin ko na po yung personal information, contact information. Lahat po ito is mag-check.
meron pong check na nakalagay dyan na green kung ready na siya. So, kung wala siya, ibig sabihin hindi mo pa siya maisasubmit. Kaya make sure nyo na lahat ito ay may check at lahat po ng inyong isasagot ay applicable po sa inyo. At make sure na basahin nyo pong mabuti yung bawat question kasi minsan po dyan po nagkakamali yung mga aplikante, chine-check nila sa kakamadali nila or hindi nila binabasa, nagkakaroon po ng error or nagkakaroon po ng problema once na sinubmit ninyo. So, ano nga ba ang magiging problema once na nag-submit kayo na hindi naman pala applicable sa inyo? So, ang mangyayari po niyan, magtatanong po ang IRCC, mag-send sila ng mga application or mga form na kailangan yung isubmit. Ang problema po doon is kapag nasubmit na ninyo at nag-ask ang IRCC, bibigyan lang po kayo ng 30 days para isubmit yung mga documents na hinahanap nila. Which is magkakaroon pa ng another day or another month para ma-submit or ma-process yung inyong papel. So, ayaw naman natin na imbis na mapabilis is mapapatagal pa kung nagkamali tayo ng mga sinasagot or mga sinasubmit. Kaya aware po tayo doon. Lagi pong nangyayari yan mga katoto. Marami po ang nagkakamali. Kaya lagi po ninyong i-reviewin lahat ng mga sasagutan ninyo or bago nyo isubmit. So, tell us about yourself. So, in which language would you like to receive service? So, kung French yung yung preferred ninyo, so French. Pero ako, hindi ako marunong yan. Kaya English tayo. So, do you have a special needs requiring accommodation? So, no ako. Unique Client Identifier. So, yun po yung UCI ninyo. Lahat po tayo meron nun. Kung wala man, so, explain ninyo. So, ilalagay nyo lang po yung inyong UCI. And then, family name. Ito po yung una ninyong pinilapan kanina. So, iaano nyo lang siya. I-reviewin lang po ninyo. Have you changed your name since becoming a permanent resident? No. Have you ever used any other name? No. So, dito po is baka po may magtanong, paano po yung alias namin? For example, ang real name ko is Grace. Tapos, ang tawag sa akin sa amin is Ganggang or kung ano man yung tawag sa inyo. So, ilalagay ko, i-check ko po ba? No. Kung yung nickname mo ay pangalan mo lang sa bahay nyo at hindi mo naman siya ginagamit as pinipilap mo sa mga form mo or sa mga importanteng documents mo, wag mo na siyang i-yes. I-no mo siya kasi hindi naman, wala ka namang supporting documents na i-show na yun ay nagagamit mong alias. So, gender, so female ako, so kung ikaw ay gay, so dito ka sa another. Pero ako dahil female ako, female. So, do you need to change your gender designation for your citizenship? For example, dati kang female tapos gusto mong maging lalaki pala, so i-yes mo siya. Pero dahil ako hindi, so inano ko. So, sa height, pwedeng centimeter, pwedeng feet. Kasi ako 5'4", so ipa 5'4" ko. Tapos yung eye color ko is green, charot. Brown pala. Dahil Filipino tayo. So, dito sa date of birth, kung nagkamali kayo ng pagkalagay nung una, pwede nyo naman po siyang i-edit. So, pag in-edit nyo siya, same lang po nung unang ginawa natin. So, have you corrected your date of birth on your immigration? No. Do you need to correct your date of birth? No. So, kayo po mga katoto, depende na po sa inyo ha. Kung alin po yung applicable sa inyo, i-yes nyo lang kung yes o kung no, no. So, bibigyan po kayo ng warning dito. So, once na ni-know nyo, so, you cannot change your date of birth after you submit your application. So, yan po is, maging aware po kayo dyan kasi pag nagkamali kayo dyan, so, meron naman siguro sa web form na sabihin nyo na nagkamali kayo lang ng click, tapos,
So, magkakaroon ng investigation. So, yung IRCC, magsisend ng mga documents, tapos sasabihin sa inyo, yung mga supporting documents nyo, isend nyo within 30 days. Ganon. Kaya, make sure na lahat ng mga ilalagay nyong date is tama. So, place of birth, saan ka pinanganak, ako is Muñoz. Shout out po sa mga tiga Muñoz dyan. Muñoz Nueva Ecija. Hello po sa inyong lahat. At syempre, Philippines, kasi Pilipinong-Pilipino tayo. And then, yung marital status po nyo, depende po sa inyo kung ano po yung applicable sa inyo. Pero ako po is married. So, i-check if page is ready. So ready na siya. Wala tayong mali. Kasi kung may mali po dyan, mag-e-error siya. Or hindi siya mag-check. Hindi siya magsasign ng check. So, itatry po natin mamaya na hindi tayo kumpletohin lahat. Para makita ninyo. So, dito po tayo. Yung contact information po ninyo is yung email na ginamit ninyo nung nag-open kayo. Nung nag-create kayo ng inyong email. So, home address. Dito na po yan. Yung home address is dito na po sa Canada yan. Dito po sa search address, makikita nyo po dyan. Kailangan may sa search nyo. So, 222. Ito po ay ano lang ha. Kunyari lang tong address ng mga to. Kunyari ganyan. Johnson Street. Okay. Then, is the mailing address the same as the home address? Kung i-yes nyo siya, hindi na siya magtatanong. Pero kung ino-no nyo siya, maglalagay siya ulit ng another one kung saan yung address ninyo. Yung email address, yung mailing address ninyo. So, minsan kasi merong mga bahay na iba yung mailing address nila. So, sa akin po is, i-yes ko siya. Kasi isa lang. So, primary phone number. So, ilalagay natin kung Canada ba siya o US or other, which is yung roaming na ginagamit po ng iba. Kung ito ay cellular, sa akin po is cellular. Tapos ito, tapos yung ano ko, phone number. So, do you have another phone number? No. Next naman is someone helping you to fill out this application? This may or may not be representative. So, ito po is kung meron po kayong consultant or meron kayong representative na sila yung gagawa ng inyong application. Like po ng ginagawa ko ngayon. Kung may ibang tao po yung gumagawa po nito, is i-yes nyo. Yes, someone is helping me. Tapos pag yes, someone helping me, so maglalagay kayo ng information niya. Pero pag no, kasi kayo naman yung gumagawa, so ino-no nyo, wala na siyang lalabas na kahit na anumang question. So, do you want to appoint representative to communicate and conduct business with immigration refugee? So, kung gusto nyo na mag-appoint ka ng representative na kukontakin ng IRCC in case na meron silang hahanapin. So, ito po, hindi ko po siya i-check. Titignan po natin na kung meron sila, kung mag-check siya o hindi. So, check if page is required, is ready. Di ba makikita nyo, mga katoto, hindi siya nag-check mark. So, ibig po sabihin is meron siyang some error na nakikita. So, babalikan natin yung titignan natin yung see error missing. So, ipapakita niya kung nasaan. So, do you want to appoint a representative to communicate and conduct? Yung kanina, natandaan ninyo, yung sa dulo, ito siya. So, i-check mo siya kung yes, I want to appoint. Pero pag no, dahil ikaw naman ang gumagawa, so communicate na ng IRCC direct po sa iyo. So, kung makikita nyo na fill upan natin yung hinahanap na missing kanina, so nag-check na siya. So, sa next na po tayo. So, dito po tayo sa boto and identification.
So, dito po is digital citizenship photos. So, you must upload a digital file of the citizenship photo. So, means po dito po is must take your photo sa mga legit na photographer. So, yung may mga license. Why? Kasi po dito, pag nilagay nyo po dito yung picture ninyo is kailangan na back to back. Means, dun sa may pinaka-picture nyo, yung sa harapan and then sa likod, may nakalagay po doon na name ng photographer, address, and contact number. So, ifa-file po ninyo. So, yun po yung gagawin natin. So, add file. So, ulit po mga katoto, kailangan lahat po ng inyong form, lahat po ng inyong mga supporting documents na kailangan nyong i-save or i-scan, kailangan i-scan nyo na siya, i-save nyo na sa tamang lagayan at make sure na meron siyang name para pag in-add nyo siya sa file nyo is alam nyo na yun yung tamang documents. For example po is itong yan. Tapos, open mo lang. Yun. Tapos, pwede mo naman siyang i-view. Makita mo kung tama siya. Kung mali, i-delete mo. Tapos, add file ulit. Then, tignan mo ulit doon. So, yung name ng photographer. For example, yung photographer namin, si Henrik Langer. And then, yung address niya, syempre, dito sa Canada. And then, kung kailan ka pinicturan. So, make sure na yung picture ninyo is within 6 months yung validity niya. So, kung ang picture nyo is kunyari ngayon 2025, January 1 kunyari, and then 6 months siya. So, pwede mong gamitin yung picture na yon within 6 months. And then, dito po, mag-check ka po, nakalagay dito, personal identification. So, you must provide 2 pieces. So, 2 pieces, mamili ka dito, pwedeng yung picture mo, pwede din yung permanent residence. So, ito po mga katoto, marami pong magtatanong. Paano kung expired na yung aking permanent residence card? Pwede pa ba ako mag-apply ng Canadian citizenship? Ang sagot po nun is yes. Whether your permanent resident is expired or not, pwede ka pa rin pong mag-apply ng citizenship. So, dito po is ang inilagay po namin is yung aking permanent residence. So, pwede rin po yung passport. So, it's up to you po which one po yung prepare nyo. So, add file natin. So, syempre, hanapin pa rin po natin kung saan ninyo sinave. Yan. Yung nilalagay ko po dito is ano na lang po to ha, kunya-kunyari na lang to. So, ang dapat nyo pong ilagay is yung tamang mga documents ninyo ha. So, ito driver license. Pwede rin pong health insurance, age of majority card, senior citizen identification card. Pero kami po, ang ginamit po namin is driver license. So, same na rin po, gaya ng sabi ko kanina, kailangan nakasave na yung inyong documents. Para add na lang po yung gagawin ninyo. And then, check if ready. Oh, meron siyang error. Ano kaya yun? Search address. Okay. So, nakita nyo mga katoto, error siya pag meron kang mali. So, yun yung kagandahan ng online. Pag paper kasi, pag meron kayo nakalimutan, babalik ulit yung papel nyo and then, re-apply ulit. So, dito po is yung address niya, for example, is yan. So, nag-check na siya. So, next.
dito po sa residence tax. So, list all address inside and out of Canada during your 5 years eligibility period. So, 2019, December ako eh. Outside. 28 to 2025. Right. So, pwede po kayo na for example, nagpalipat-lipat kayo ng kung saan kayo tumira. So, uli, gagawin natin is para sure. For example, tumira ako sa ilagay natin hanggang 2020. Para makita ninyo. May 16. Tapos, Canada. Tapos, May 17. Bago po ako pumunta dito sa Canada. So, ilalagay ko po is 2019. 2019. Sabihin natin September. 2019. December 27. So, ilalagay natin is Philippines, kunyari. So, ilalagay natin yung address natin sa Philippines. Kunyari is Bantog, Muñoz, Tuyo 119, save. Tapos, in the past 4 years, were you in a country or territory other than Canada? Kung nag-stay po kayo sa ibang country ng within more than 183 days, so yes nyo. Pero pag no, so no. So, tas dito is Philippines, for example. Tapos, magsasabi dito, will you provide a police certificate? Yung police certificate po is hindi siya galing ng munisipyo. Galing po ng NBI. I-clear ko lang po yun ha. And then, yes mo siya. Kaya yun po, kung mapapanood nyo po yung tips namin na video is ma-aware po kayo dito bago po kayo mag-apply. Then, add file nyo, gaya po nung una. Kailangan nyo hanapin kung saan nyo siya nilagay. And then, save. Then, income tax po tayo. So, do you have a social insurance number? Yes. Lahat po tayo is meron po tayong SIN number. So, ilalagay mo lang po yung SIN number mo. Kung kayo po, did you file your tax for this 2024? So, ang advice ko po sa inyo, tapusin nyo na po, mag-file na po kayo ng inyong tax return bago kayo mag-send ng application nyo. Kasi kung magno-no kayo, magko-question siya. So, sasabihin niya, are you sure? If you are sure, if you are not sure, you can confirm if you had to file your tax this year. So, kung i-yes nyo naman siya, so mas maganda po i-yes nyo na siya, mag-file na po kayo ng inyong tax return. Pero yung iba po kasi is hindi. For example, hindi pa tax season, tas nag-file na kayo. So, ino-no nyo siya. So, tax year for 2023, yes. 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 And yes. So,
Dito po ay Authorized Immigration Refugee and Citizenship Canada. So dito po, sinasabi po dito, basahin nyo pong mabuti po ito. Nagsasabi po dito is, kung binibigyan nyo ba ng authorization ang immigration, ang IRCC, na makuha yung inyong mga income tax information sa CRA. So, yes nyo po siya. So, immigration citizenship status. Do you currently or have you ever held immigration or citizenship status in a country or territory other than Canada? This include your country birth. Yes, kasi pinanganak tayo sa Pilipinas. So, 2023. Tapos, January 1. And then, end date is not applicable. So, nasa sa inyo po kung ilalagay nyo kung kailan po yung start ninyo na isinend yung inyong application. And not applicable kasi di mo alam kung hanggang kailan kasi magpapasa ka na ng iyong citizenship. So, malay nyo na-grant. So, citizenship na kayo. So, Philippines. Kung ano yung status nyo doon. Tapos, kung anong status nyo, citizen kayo, natural kasi pinanganak kayo doon. And then, travel, yes. Have you ever held travel documents or passport during the 5 years? Yes. So, ilalagay nyo dyan is 2018, kunyari, January 1, then yung expiration niya is 2028 kasi 10 years siya. Kung iba is 5 years. So, it's up to you po. February 2, for example. Then, document number. So, P1, 2, 3, 4, 5, 6, for example. Country, kung saan nyo po kinuha yung inyong passport. Sa Philippines, kung anong country or territory of issue. So, place of issue, for example, is Clark. Do you have a bio page? Yes. So, i-upload na natin. So, dito po mga katoto, aware po tayo dito ha, kasi, for example, yung passport po ninyo is valid lang siya ng 3 years nung pumunta kayo dito, yun yung ginamit ninyo. And then, after 3 years is expired na siya. So, kailangan, at magre-renew na kayo ng another passport. So, kailangan po yung old passport ninyo na ginamit ninyo, pumunta dito, at yung new passport nyo ay i-scan ninyo at i-attach po ninyo dyan. Hindi lang po yung bago. So, kung yung old passport ninyo, for example, na-expire siya ng May 8, 2022, tapos nag-renew kayo is nung October, so meron siyang gap na May, June, July, August, September, so may 4 months. O even 5 days ang gap lang niya. Kailangan nyo pa rin po na magbigay ng explanation. Why? For example, due to blah blah blah, kung ano po yung explanation na pwede nyong ilagay doon para i-accept yung inyong application kasi mag-e-error yan. And then, check the ability. Meron na naman siyang error. So, history of travel passport. So, okay, we check that one. Provide the bio pages of your travel documents or passport. Save documents. So, kailangan po isi-save nyo po, save documents ninyo para ma-recognize niya or makita niya. So, in-next po ulit natin. So, dito naman po is work, school, and activities. So, kailangan po sa loob po ng 5 years, kailangan po natin na ilagay yung ating work or employment or kung nag-aral ka. Ganon. So, dito po is pumunta ko dito ay nung 2019. Tapos, December.
Tapos, (2021). Tapos yung month niya is December. Occupation ko is caregiver, kung ano po yung title ng inyong work. And then yung employer niya, for example, is si Kuratcha. And then yung country niya is Canada. Then yung address niya is yung 61 Woodbridge, Ontario. So, save activity. And then, another one ulit is kailan noong 21. So, 2022. Month is January. And then, ngayon, 2025. Or current, this is my current occupation activity na lang. Tapos, in occupation, for example, is caregiver ulit, or kung ano man yung title ng inyong work. And then, sabihin natin na si Gangman. Tapos, Canada. Then, search is, for example, is 15 Street, Dauphin. O, yan na lang. Sample. Then, save. Then, next. Tapos, dito tayo sa prohibition. So, ito po, mga katoto, make sure po na answeran nyo po ng applicable po sa inyo at make sure po na basahin yung mabuti. Wag po kayong magmadali kasi baka ito po yung magkaroon po kayo ng problema kapag pinasa nyo na po itong application ninyo. Kasi kapag nagkamali kayo ng send, for example dito, so magkakaroon na yan ng question ng IRCC. So, ang gagawin yan, magpapadala sa'yo, tatanungin kayo yung mga supporting documents mo, kung ikaw na ba ay nakalaya na or whatever na mga supporting documents na magpapatunay na you are clear. Make sure po na sagutin nyo ayon po sa inyong case. At make sure po na binasa ninyong mabuti kasi once na pinasa nyo yan, magkakaroon po ng delay kasi tatanungin ka ng kung ano-anong mga documents na kailangan mong isubmit. At ayaw po nating mangyari yon. So, ngayon pa lang, kailangan i-make sure ninyo na na nasa tama siyang sagot. At ang advice ko po, after nyo siyang mapilapan at kung meron kayong spouse or meron kayong partner na same kayo, so ipapacheck mo sa kanya yung mga application na pinilapan mo. Kasi ikaw, akala mo okay na lahat, pero pag tinignan ng iba, makikita nila kung merong mali. And then po, ang next po is yung probation. So ako no, so based po sa inyong case, so answeran nyo po kung ano po yung applicable sa inyo. So, are you now serving a sentence outside? No. 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 So, are you or not have been under removal order? No. So, basahin nyo po yan mga katoto ha. Kasi kung babasahin ko siya, magtatagal tayo. So, ino-no ko lang siya. Kasi hindi naman applicable sa akin. Yun lang po yung kailangan nyo dyan. Importante, mabasa nyo ng mga question. No, convicted outside Canada. No. No. Then next.
So, language proof. Do you have a proof of knowledge of English or French? Yes. Kung no po, hindi po kayo eligible na mag-apply ng citizenship. So, kailangan po meron kayo. So, ano nga ba yung mga pwede nyong i-upload or i-submit na mga proof? So, ito po, makikita natin dito. So, ito pong mga ito is letter from institution. Hanapin nyo lang po dito yung required po o kung ano po yung meron kayo. Yan. So, pagpipilian po dyan. So, dito po hahanapin nyo kung nasaan kayo dyan. So, ako po kasi naka-college graduate naman po ako. Tapos, nagkaroon po ako ng diploma dito sa Canada. So, ang pipiliin ko po ay other language pro. And then, di-describe ko siya kung ano yung mga ilalagay ko. So, TOR ko at diploma. Pero kung ang pipiliin nyo po ay ang inyong IELTS, CELPIP, ganon. Meron naman po dito. So, basahin nyo na lang po kung ano po yung required po para sa inyo. So, like what I've said po, sa akin po is TOR or diploma. Kung may magtatanong po, anong klaseng diploma? College diploma po. Kung kayo po ay high school graduate, baka po yung iba na try na nila. Kung gusto nyo pong itry, nasa sa inyo po. Pero, ang masasabi ko, wag po kayong mag-take ng risk kung yung high school diploma lang po yung inyong pinanghahawakan. Pero, kung may nakagawa na po or naging success naman po at naging Canadian citizenship po kayo, please comment down below po para po mabasa po ng ating mga mananood para nang sa ganon magkaroon po sila ng idea. Pero based po sa aking experience is college diploma po yung aking nilagay at yung TOR ko po nung college po ako. Then, mag-add file po tayo. Kagaya ko po ng kanina, kailangan nyong i-scan yung iyong documents. Then, ano mo na siya. Ngayon po, kung nagkamali po kayo ng paglalagay, is pwede nyo naman po siyang i-view dito. Tapos, pag mali, i-delete nyo siya. Then, next. So, dito na po tayo sa physical presence calculator. So, dito po, basahin nyo pong mabuti. Your eligibility period is 5 years before the date the application is signed. You must be in Canada at least 1,095 days, which is 3 years, during the eligibility period. The 1,095 days, 3 years during this 5 years period must include at least 730 days as a permanent residence. So, ibig po sabihin, kung may magtatanong po, is for example, 5 years na ako na foreign worker and then 1 year pa lang ako na permanent residence. Eligible na ba ako na mag-apply ng Canadian citizenship? No. Dito po, kung mababasa nyo po ninyo dito is must include at least 730 days as a permanent residence. So, meaning po is 2 years po itong 730 days. Kung mapapanood nyo po yung video namin on how to calculate the physical presence, nandun po yung mga details. Hindi ko na po papaliwanag dito kasi magtatagal po tayo. So, panoorin nyo na lang po yung aming video. Kung kayo po ay nakasubscribe na po dito sa RPTV, makikita nyo po yung video po na iyon. So, next po is during 5 years eligibility period, did you live outside Canada as a Crown servant? So, no. Gaya po ng kanina, i-check nyo pong mabuti kung kayo po ay applicable yung mga tinatanong nila. So, dito po, date you become a permanent resident. So, basahin nyo pong mabuti dito. Make sure you enter the correct date. If you edit the date after saving it, it will reset the calculator and you need to re-enter all your information again. So, kailangan po, make sure nyo na kung kailan yung naging permanent residence po kayo. So, ako po is 2022, May 17. Tapos, isi-save ko siya. Then, during the 5 years eligibility period, did you have a valid temporary resident status before becoming a permanent resident? Yes. Yes po kasi naging foreign worker po ako at ang work ko po is caregiver. Yun po yung, kung balikan nyo po yung
yung video natin kanina is meron po ako doon na pinilapan na foreign worker. So, dapat po lahat po ng inyong pinipilapan is nagtutugma-tugma sila para iwas aberya at iwas confuse sa mga magre-review po ng inyong application. So, lahat po dapat is nag-uugma sila. So, dito po your temporary resident status, add mo siya. Add temporary status mo. So, temporary foreign worker po ako. Kung ikaw po ay visitor, so international student, so yun po yung ilalagay nyo. Since ako po ay foreign worker, so foreign worker. So, ilalagay ko po dyan kailan ako dumating. 2019, December, and then 28. Kaya kailangan po, lahat po ng mga details, isulat na ninyo, lalo na po yung mga employment, kung kailan kayo dumating, saan kayo bansa galing, tapos kung ano yung mga calculation na kailangan yung isulat nyo na po para hindi kayo magtagal. So, date your status expiration, 2021 kasi 2 years lang po yung validity ng aking work permit. So, did you apply to extend your status? Kung nag-apply po kayo ng extend, i-yes nyo siya. Since ako po ay hindi, so ino-no ko. Then, save. Tapos, add temporary resident status. Mag-a-add pa po kayo kasi kulang po yung yung nilagay nyo kanina na to kasi ito po is yung buong ito po yung work permit ninyo ng 2 years para po hindi po magkaroon po ng problema later on. So, kailangan nyo po na i-breakdown kung kailan nagsimula at kailan natapos yung inyong work permit. Ngayon po, kung kayo po ay dire-diretso, so ilalagay nyo po yung buong date. So, like dito po is temporary resident status, temporary foreign worker. So, titignan nyo po kung ano po yung nilagay natin kanina. So, December 28 po siya. So, make sure po na ilalagay natin is 2021, December 29. Tapos is, yung year niya is yung ngayon na. Kung kailan yung last ninyong naging permanent residence. So, May 16. Kasi natatandaan nyo na naging permanent residence ako is May 17. Kaya nilagay ko naman po dito is 2022 May 16. Kasi yun po yung last na naging naging foreign worker. Did you apply extend visa? No. So, save. So, during your 5 years eligibility period, did you have a valid protected person status before becoming a permanent resident? Yun po yung mga refugee. Dahil po hindi naman po ako naging refugee, so no. During 5 years eligibility period, did you spend time serving a sentence o kung nakulong kayo? During your 5 years eligibility period, did you leave Canada for any reason? For example, vacation, work, business, family matter, school, or illness. So kami po ni Katoto is nagbakasyon kami. So ima-minus po ito doon sa physical presence natin. So i-yes ko siya kasi nagbakasyon. So, add an absence. So, country, saan ka nagbakasyon? Sa Pilipinas. Kung kayo po ay nagbakasyon kayo ng other country, so ilalagay nyo kung saang country kayo nagbakasyon. So, kailan kayo nagbakasyon? Kami po is 2023, September 19. So, bumalik po kami ng Canada, 2023, October 20. And then, did you visit more than one country during this time? So, for example, yung 30 days na yan is nag-visit kayo sa iba't ibang country. For example, pumunta kayo ng China, Hong Kong, Japan. So, i-yes nyo siya. I-yes nyo ganyan. Tapos, maglalagay kayo ng reason. Pero dahil no ako, so dun lang. So, dito pipili po kayo ng reason nyo
nung umuwi kayo or nagbakasyon kayo. So, business trip, may job transportation. Kami po is visited a family member or other. So, ilalagay mo yung reason. Pero sa amin is visited family member. And then, calculate my physical presence. O, isi-save mo pa pala. Sorry. So, calculate my presence. So, ito, kapag hindi kayo eligible or mag-submit ng inyong application or mag-apply ng inyong citizenship, mag-aano po ito error. So, magsasabi siya na, oh, sorry, sabi niya, you are not eligible, mag-apply pa ng citizenship, so wait until ganitong months. Ganon siya, maglalagay siya dyan. Pero dahil tayo ay eligible na, so dito, ipapaliwanag ko po yung temporary foreign worker po ninyo, temporary foreign worker ko po is 676. At bakit 0.5 po ang nakalagay? 0.5 kasi kalahating araw lang yung pag-calculate nila dito. At dito naman sa permanent residence, 1,012. Bakit 1 ang nakalagay? Kasi ang pag-count nila dyan is 1 day. So dahil outside of Canada, nagbakasyon tayo, ililess nila yon. So ito yung total days of physical presence ko. So more than 1,095 na hinahanap nila para maging eligible ka na mag-apply ng Canadian citizenship. Pero ang advice ko po is huwag nyo pong susundan ito. Why? Kasi po minsan nagkakamali tayo ng paglagay or pag-calculate ng ating physical presence. So minsan din yung staff po ng IRCC o yung magre-review po ng inyong application, minsan mali yung pagkaka-calculate niya. So kung mali yung calculate niya, naging 1,094 na lang, hindi ka na eligible para mag-apply. So ngayon ang gagawin nila, either magkakaroon kayo ng hearing or sasabihin sa'yo na isubmit mo lahat ng mga documents mo, patunayan mo na you are right, na tama ka, yung pagkakalculate mo is yun yung tama. So ayaw naman natin mangyari yun, magkakaroon pa ng matagal pa yung ating application. So hindi natin hahayaan na yun. So mas maganda, smooth, so magpasobra po kayo. And then, after nyan, magpupunta na po tayo sa next. So now po dito po tayo sa consent to disclose personal information after acquired citizenship. So dito po is I authorize IRCC to forward my personal information to my member of parliament. This include my name, home address, prepaid official language. No other information will be forwarded. So i-yes mo lang siya. Wala tayong choice dyan. Charot. So, National Register of Electors. So, i-allowed mo lang sila na i-registered ka na nila para magboto. So, i-guess mo lang yan. So, dito is choose the type of citizenship certificate you want to receive. So, sa amin po ni Katoto is electronic e-certificate. Same lang din po yan. Ang pagkakaiba lang is yung inyong number. Yung kasing electronic certificate, X po siya nagsisimula. Yung isa po is K. So, yun lang po yung pagkakaiba. Pero same lang din po sila. Kapag paper po at ang online po yung oath nyo, is matagal po yung process or matagal nyo po ma-receive kasi dadaan pa siya ng i-mail pa nila yan. Pero pag electronic naman is unlimited downloaded. Pero ito pag nawala o magre-request ka ulit, ito unlimited na siya. I-save mo lang sa iyong file and then anytime pwede mo na siyang i-print. So i-click ko siya. Pero dito po sa paper, kapag pumunta po kayo in person, that day lang din po after ng ceremony ninyo, makukuha nyo na siya. So, next. So, dito naman po is kailangan mong
ilagay lahat ng mga supporting documents mo, which is lahat na nung pwede mong ilagay, like doon sa list nyo, kasi bago po kayo mag-apply, kunin nyo po yung checklist ninyo. Pero kung ayaw nyo na, pwede na po kayong manood doon sa video namin kung ano yung mga ilalagay yung mga documents nyo dyan. So, yun po yung mga importanteng mga documents. Pero, if I were you po, pumunta po kayo sa IRCC website to make sure na lahat po ng mga supporting documents ninyo is mailalagay nyo dito. So, paano nga ba pagsama-samahin lahat ng supporting documents? Ang nakalagay po dito, basahin nyo pong mabuti. So, kailangan po yung size po niya ay nasa tama. At make sure na clear and easy to read po yung inyong mga isasubmit or i-add file. So, again po, i-add file nyo siya and then you are going to add po yung inyong file. So, dito po sa supporting documents po ninyo is lagi nyo pong tatandaan na kailangan ay akma or clear lahat ng inyong isasubmit. So, after po nyan, so yung provided details, okay na siya. So, pupunta na po tayo sa pay fee. So, application fee online. So, dito po ay kailangan nakalagay dito, pay the application fee. So, itatry po natin. Ilalagay natin sa pay para po makita ninyo. So, citizenship immigration, online permanent residence. So, some fees that you can pay here include fee for online citizenship. So, pupunta lang po kayo dito sa online citizenship. Kung gusto niyo pang magtanong, ito po, nandito naman yung mga how to pay your fees, how to get the refund, mga ganon, fee changes, ganon. So, dito po, magpupunta ka dito, titingin ka lang dito, ito pong citizenship. And then, continue. And then, ang amount po ng babayaran ninyo is itong 630. So, ilalagay nyo lang dyan kung ilan yung tao, isa o dalawa. Pwede na po siyang magsabay na dalawang tao. Tapos, kung may minor, yung adult, and then isasubmit nyo lang siya. Hindi ko na po siya isasubmit kasi mag-aano na ako nun. Ilalagay ko na yung account ko. So, dahil hindi naman po tayo doon, so balik na tayo doon. So, pinakita ko lang po sa inyo kung paano yung pagbabayad. For more information po, kung mayroon pa po kayong gustong malaman, comment down below lang po. Or mag-message po kayo sa aming page, yung Facebook page, RPTV. So now po, dito sa application fee online, okay na tayo doon kanina. Tapos, yung receipt po na binayaran ninyo sa online, yung kagaya ng kanina, yung pinuntahan natin, meron po doong option na print. So, ipiprint nyo siya, tapos isi-save nyo or isi-save nyo sa inyong file. So, isi-save nyo po dito sa file ninyo. Kapag na-save nyo na siya at okay na, clear and easy to read na siya, so i-add nyo na ulit siya. Ganon. Tapos nakita nyo, nag-check na siya. So, review and sign naman. Punta tayo doon. And then, continue. Sign your application. So, ilalagay nyo lang dito is yung inyong name. Yung family name. And then, your first name. Tapos, city where you are originally assigned. So, Dauphin. Then, sign and continue. So, nakalagay dito is not yet submitted. So, ibig sabihin, kailangan bumalik sa iyong account para isubmit yung inyong file. So, click nyo lang po itong back to your account. So, dito po is i-ano nyo na siya, i-submit nyo na siya. So, kung meron po kayong co-applicant, so maglalagay po siya dyan ng isa pa na application. So, same lang po ng ginawa natin dito, is same lang din po yung gagawin nyo kay co-partner ninyo.
So, sa-sign lang, magpipill up din po siya sa mga form ng gaya po ng inyong pinilapan. And then, pag okay na kayo, same lang din po kung meron kayong kasamang minor. And then, isa-submit application nyo siya. Once na kinlik nyo po yan, submit application na po yun. And then, maghihintay na lang kayo ng inyong AOR. So, after po ng AOR, pwede na po kayong mag-create ng portal. So, kung dumating na po yung time na yon at need nyo po ng tulong or gusto nyo po na magpatulong sa amin kung paano po ang mag-create ng inyong portal, and then, mag-message po kayo sa aming Facebook page, mag-follow na lang din po kayo doon para na sa ganun ma-update din kayo or makita namin agad yung inyong message. Para na sa ganun is matulungan namin kayo or maghintay po kayo kung kailan po namin i-upload yung gagawin po namin na how to create a portal account para po sa inyong application. So, for now po is ito na po yung ating step-by-step how to fill up the form for applying a Canadian citizenship. So, yun po mga katoto, maraming salamat po. At kung meron po kayong mga iba pang katanungan, comment down below or mag-message lang po kayo sa aming Facebook page, RPTV. At yung time po namin na available or mabasa namin agad yung inyong message, re-replyan po namin kayo sa abot po ng aming makakaya. At maraming salamat po. Don't forget to subscribe to our channel, RPTV, and thank you po and God bless you all.